Summer na naman at marami sa inyo ang posibleng magkaroon ng UTI. Kaya ito ang magandang topic natin ngayon para malaman nyo kung paano ito maiwasan nang hindi kailangan magpunta agad sa doktor. Before we continue, gusto ko munang i-shout out ang mga bagong nag-subscribe, sina Casey, RC, Paige, Mitch, and Mary. Thank you guys for supporting me. Sana hindi kayo bumitaw dahil ngayon na nagta-transition ako sa Tagalog content ay posibleng mabawasan pa ang subscribers ko since most of them are from outside the Philippines. And I don't have much time to include an English caption, so sobrang ikli lang ng rest day at ang dami ko pang videos na naka-line up. At sa mga bagong viewers, huwag kayong magulat kung isang araw ay kumatok ako sa inyong bahay para magpa-subscribe at nang sa ganun ay tumaas ulit ang aking subscriber count. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-transition sa Tagalog content ay ito. Nakikita kasi namin sa YouTube Analytics kung paano nyo sinesearch ang aming videos. At isa ito sa mga videos na palaging top viewed sa lahat ng content ko. Ang title ng video ay Puso, nasa kanan ba o nasa kaliwa? Pangit pa nga ang pagkagawa ko sa unang version na iyon, kaya gumawa pa ako ng mas better short version. And surprisingly, na-amaze ako dahil marami pa rin pala sa atin ang hindi alam kung nasaan banda ang ating puso. Pero guys, please mag-iwan kayo ng comments para magkaroon ng engagement at ma-trigger ang algorithm nang sa ganoon ay ma-recommend ito sa iba pang viewers. And don't worry, sa channel ko ay walang bashers or bullies dahil lagi kong minomonitor ang comment section. So, let's jump into our topic. You would notice, Tagalog pala tayo. Kala mo naman fluent. Anyway, kung makaramdam kayo ng pain sa inyong genital area, possible na UTI yan, lalo na't kung summer. Maraming klaseng bacteria ang pwedeng magdulot ng UTI. Mula sa hospital settings, public places, toilets, at surfaces, kaya mabuting laging maghugas ng kamay. Pero ang pinaka-common na bacteria ay ang E. coli. Ito ay nanggagaling din sa sarili nating bituka. At ang dahilan kung bakit ang female ang mas prone sa UTI ay dahil mas malapit ang pagitan ng anus at urethra ng mga kababaihan kumpara sa kalalakihan. Normal lamang na maging present ang E. coli sa genital ng mga babae, pero dahil sa urine ay madali lamang itong ma-flush out bago pa tuluyang makaakyat sa urinary bladder. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng hot summer sa pagkakaroon ng UTI? Well, simple lamang. Meron tayong tinatawag na homeostasis. Ito ay controlled ng endocrine at nervous system. Ang homeostasis ay sistema na nagpapanatili na maging stable ang ating katawan anuman ang pagbabago ng ating kapaligiran. Say for example, i-generalize natin ang weather sa dalawang season. Kapag malamig, ang mga ugat sa ilalim ng ating balat ay kumikipot upang mabawasan ang heat loss at makagawa ng init. Bilang bahagi ng homeostasis, tumutulong din dito ang panginginig at pagtayo ng balahib. Kapag malamig, ang vasoconstriction at ang response ng brain sa temperature ay nagpapababa ng activity ng sweat glands, kaya nababawasan o halos walang nagagawang pawis. Bilang bahagi ng homeostasis, ang kidneys ay binabalanse ang fluid ng ating katawan. Dahil mas kaunting tubig ang nawawala sa pawis, naglalabas ang kidneys ng mas maraming tubig bilang urine para panatilihin ang tamang balance ng body fluids. Kaya nagiging mas madalas ang pagwiwi tuwing malamig ang panahon. Kapag summer naman, mas active ang sweat glands dahil kailangan ng katawan na magpalamig sa pamamagitan ng pagpapapawis. Ang pawis ay may cooling effect habang ito ay sumisingaw, kaya nakakatulong ito para hindi mag-overheat ang katawan. Dahil dito, mas maraming tubig ang nawawala sa pamamagitan ng pawis. Kaya bilang bahagi ng homeostasis, ang kidneys ay nagko-conserve ng water sa katawan sa pamamagitan ng paggawa ng mas konting urine. Kaya bihira tayong magwiwi tuwing summer. Dahil bihira tayong umihi kung summer ay dito na nagkakaroon ng pagkakataon ang bakterya sa pag-akyat sa urinary bladder at magdulot ng infection.
Added factors din ang concentrated urine na nagdudulot ng irritation, ganun din ang sexual activity dahil sa friction. So, kailangan nating tulungan ang ating katawan na mag-produce ng sapat na urine kahit pa summer. Don't just drink water. We also need electrolytes, and we have a lot of tropical fruits like watermelon, melon, singkamas, coconut juice, mangoes, cucumber, and other vegetables. If you stay tuned to Eureka.Philippines, you will all become your own doctors and food will become your medicine. You will save a lot of money and gain peace of mind. See you in my next video. Thank you, Knowledge Champion.